Yo, what's up, happy people? Ay, salamat nga para sa China dahil sa panay na paligo sa barko ng Pilipinas. Kasi nakikita po ng China na wala pong ligo ang barko ng Pilipinas. Nakita pala ng China na walang pakialam yung gobyerno ng Pilipinas. Kahit na magkasiraan o may sasawing mga kawani po ng Philippine Coast Guard, wala pong paki ang ating administrasyong Marcos. Palakpakan po natin sila, palakpakan. Ang galing ng gobyernong Marcos, mga kois magayas. Napakagaling, di ba? Okay, tayo naman. Ilang bisis na nangyari yan? Ilang bisis na nangyari yang panay pamumumba ng tubig, water cannon ng China sa Philippine Coast Guard. Ngunit ang gobyerno po natin, bingi bulag, ay wala talagang nagawa. Grabe. Makapagsabi ka lang na, grabe. Grabe na grabe. Ang tanong, may ganyan bang nangyayari sa panahon ni Pangulong Duterte? Sagot! Litson Paksaw. Mayroon ba? Kasi magaling ang administrasyong Duterte. O, diba? Tapos ngayon, sisisihin nyo si Pangulong Duterte kung bakit nagkaganyan. Baka nakalimutan nyo si Trilling. Si Trilling ang pumunta ng China sa panahon ni Pinoy. Ha? Nakalimutan nyo na siguro, mga kuis magayas. Tapos ngayon, isisisin nyo kay Pangulong Duterte? What the Bakit nyo isisisi kay Pangulong Duterte? Nasa panahon ni Pangulong Duterte, walang water cannon na nangyari dyan sa West Philippine Sea. Mapayapa silang makapaghatid ng resupply mission doon sa BRP, Sierra Madre. Sa mga Filipinong, mga bayaning militaring nagbabantay doon. Bakit walang ganong nangyayari noon? Bakit ngayon mayroon? Ha? Sagot! Dahil ang mission ng administrasyong Marcos ay umupo ng matagal at panay-panira ng mga Duterte. Yan po ang totoo. Kasi kung mayroon pong ginagawa silang mabuti o maayos, walang ganyang mangyayari sa West Philippine Sea. Walang mga reader na masisira, walang barko na water cannonin. Lahat yan wala kung marunong, kung magaling ang administrasyong Marcos. So ano ang iyong masasabi? Napanay na po yan. Napanay na po yan. Pangliligo ng China. Oo nga pala. Maraming salamat, China. Kasi panay nyo paligo sa barko ng Pilipinas. Siguro nakita nila na marumi. Marumi yung pamamalakad ng ating gobyerno. Walang pakialam sa kanilang mga tauhan. Walang pakialam sa mga Pilipino. Masawi ka man dyan o hindi, o may mga bagay, mamahaling bagay, masira. Wala silang pakialam. Bakit ko sabing walang pakialam? Ilang bisis na nangyayari yan? Walang solusyon. O bakit sa panahon ni Duterte walang ganyang nangyari? Sino ang may kulang? Ha, alam na. Panahon Duterte, yun ang sasabihin nila. Hindi panahon ni Marcos. Hindi ba? O nga pala, malaking pagkukulang si Duterte noon kasi nga walang water cannon na nangyari. O anong ginawa ng balikatan exercise dyan? Nagbibida pa kayo ng may mga worship ng France, ng Amerika. Sana ngayon? Tapos may mga vlogger pa nagsasabi na nagmamakawa na daw ang China. Let's say, saan yung nagmamakawa dyan? Yung water cannonin ka, yan yung nagmamakawa? Klintik na yan. Walang ginawa po, walang magawa o walang ginawa yung mga... Excuse me po. Walang magawa yung balikatan exercise na yan. Wala. Hayaan na tayo ng Amerika dyan na magpapatayan o papatay lang yung Pilipino na walang kalaban-laban. Yan lang nga. Simple lang. Bakit kung hindi lang gumanti ng bumbahin din ng tubig? Takot. Akala ko hindi kayo takot kasi merong Amerike. At saka Prense. Litson Paksaw. Palagpakan ng China dahil sa panay paligo. Yan. Panay paligo sa ating mga Philippine vessels. Pati yung mga tauhan dyan, pinaliguan na.
Hayaan po natin yung mga pangdirigmang pangdagat o mga Philippine Coast Guard, mga vessels na magkasira-sira yan. Eh, walang pakialam yung gobyerno. Panay na lang, preskon. Yung mga hippie dyan ng Philippine Coast Guard. Ang sabi daw ni Pangulong Marcos, sila daw bahala kung may ganyang pangyayari. Oo nga pala, kita niyo naman, nagtatago. Nakakahiya po ang ating gobyerno. Administrasyong Marcos ngayon. Pinag-uusapan sa buong mundo. Kaawa-awa. Grabe, wala man lang ginawa. Grabe. Uy, Pangulong Marcos, bumaba ka na sa pwesto mo. Hindi mo karapat-dapat yung pwesto mo. Biruin mo, nakakainis tignan. Ilang bisis na nangyari yan. Buto pa mo, 31 million. Damay kami sa mga kabubuhan nyo. Kung si Isko pa lang dyan, ay nako. Alams na. Tama nga yung sinasabi nila na hindi talaga presidente po si BBM. Ngunit ang nagpapatakbo, yung asawa at yung pinsan. Tama po talaga sila. Di ba? Ganon po kagaling sila magtrabaho. 24 hours po sila magtrabaho. 24 hours po sila, panay na lang bisita sa ibang bansa. Sa panay bisita na sa ibang bansa, napabayaan na po yung bansa natin. Napabayaan na po yung bigas na tag 20 ang kilo. Ayan naman tayo sa 20 kilong bigas eh. Kasi po, pinangako po yan nila. Diba? Pinangako po yan nila eh. Dapat nga, dahil pangako yan sa eleksyon, ay talagang maghahanap yung taong bayan. Kaya nga bumoto yung mga bubong 31 million dahil sa 20 na kilong bigas na yan. Kung di ba naman sila bumoto na. Hindi yan kasalanan ni Bongbong. Kasalanan yung 31 million yan. Nakakainis lang po talaga tignan mga quiz, mga guys, no, na ilang beses na po nangyari yan. Water cannon, o ano pang ginagawa ng China. Pangaharang, paglalagay ng mga barikid dyan sa dagat. Biruin mo, pati dagat, lalagyan ng barikid. Kala lang natin yung barikid sa lupa lang, pati dagat, magagawa ng China. Kasi nga, walang pakialam ng gobyerno natin. Inutil. Ang babantayan niya kung saan mag-rally si Duterte. At doon haharangin. Kita nyo naman, sa maisog rally sa, doon sa Bulacan, hinarang. Doon siya magaling. Palakpakan natin si Pangulong Marcos. Palakpakan kasi magaling siya. May halik pa. Pagkatapos ng halik, ito sa'yo. Sinasabi ko sa'yo gumawa ka ng mabuti. Dahil nagtiwala sa'yo yung mga bubong 31 million. Nagtiwala sa'yo. Nagtiwala sila sa bigas na 20 kilo. Kung sino pa yung magaling na bumoto ng eleksyon, sila pa yung nangunang ngawa ngayon. Kasalanan yan, bubo kayo. Huwag mong sabihin kasalanan ni Isko o kasalanan ni Sara Duterte. Kasalanan nyo kasi bobo kayo pumili ng politiko. Wala man lang track record. Sa panahon nga sa senador pa siya, panay absent nga. Hindi mo nga makita yan sa mga sesyon, sa mga kahit anong ang tawag nga, pag-uusapan dyan sa Senado, wala nga, palay nga yan absent. Tapos ngayon, ngawa kayo? Kayo lang may kasalanan kasi nga, binoto nyo, inilagay nyo sa mataas ng posisyon. Huwag mo sisihin si Marcos, sisihin yung sarili nyo. Hanggang 2028 pa yan. Hanggang 2028 pa yung pagbubumba ng China o pag... Ay, salamat China kasi free yung free yung washing nyo sa Philippine vessels, mga kois mo guys, no? Free yung nila, free. Pati yung radar, nasira na rin. Kasi dapat pag magpa-washing kayo ng China, dipinsahan nyo naman yung radar. Paano kayo makabalik din sa Palawan o sa malapit sa daungan sa Pilipinas kung nasira na yan? Di ba? Ang
Ang masasabi ko sa inyo mga Philippine Coast Guard, no? I-safety nyo yung sarili nyo. Kasi pag nasawi kayo dyan, walang pakialam yung gobyerno natin. Manin lang pasikat o balikatan. Oh, wow! Yung mga ibang vlogger, ayun na, nangatik daw na. Oh, kasi nga, ayun, mas lalong nagalit ang China. Biruin nyo yung. I-donate ng China, papasabugin nila. Oh, ginawang praktisanan. Eh, kung ikaw ba naman yung bansa na nag-donate tapos gawin mong praktisanan, yung hayaan mo na yung lumubog yan, wag mong... Ay, nako talaga tong napakabubo talaga tong administrasyon na to, mga koys. Sorry, sa to si mga koys, mga guys, pero yan po ang totoo. O, diba? Yan po talaga ang totoo. Oh. Ano na ngayon? Nagkasira-sira na yung gamit. Mamahalin po mga gamit, milyones po yung mga reader na yan, mga koys, mga guys. Kaya nga, sa sunod po kayong Philippine Coast Guard, pag magpawasing kayo ng China, takpan nyo yung reader nyo. Oh. At pag pupunta kayo sa West Philippines, siguraduhin yung malinis yung sasakyan nyo. Kasi pag makita ng China niya na madumi, washing na naman abutin nyo. O, diba? Kaya kayo mga Philippine Coast Guard, safety lang yung buhay nyo dyan. O. Kung pwede, wag na kayong pumunta dyan. Walang pakialam yung gobyerno natin. Walang pakialam yung presidente. O, hinahayaan lang. Ilang beses na nangyari yan. Unay sa Miwan, Mito, anong nangyari? Nagkasira-sira. Mas lalong nagalit ang China ngayon dahil sa ginawang balikatan exercise. Wala naman pong masama dyan. Hindi naman po ako anti-America. Pero, nagkataon kasi na mayroon pong hidwaan ng China at Amerika. At dyan pa talaga ginanap. Di ba? Ikaw ba naman kagaya ng China? Alam niyo naman yan, mayayamang bansa yan. Magpapatalo ba? Nakagaya lang ng Pilipinas? Oh? Hindi sana tayo magkakagarito kung matalino pa yung mga botante. Tama naman ako, di ba? Oh, kung matalino tayo, mayaman ang Pilipinas mga koys magayas. Ngunit mali po tayo ang binubuto natin. Mayaman ang Pilipinas. Sino lang yung mayaman sa Pilipinas? Yung mga politikong buwaya, kurakot. Oh. Ilang sasakyan, ilang bahay, ilang babae. Kaya piliin nyo yung, mas mabuti pang pumili kayo yung mga baguhan. Yung mga mahirap. Ang pinipili nyo kasi mga koys magayas, yung sikat ang tatay, sikat noon. Yan yung mga, yung afilido lang ba? Pero hindi nyo titinin yung background. Background check naman kayo kung may nagawa ba o wala. Oh. Sayang si Isko Moreno, 3 taon lang sa Manila. Napakaraming nagawa. Yan ang dapat na presidente. Di ba? Yan dapat. Hindi yung nagpresidente kayo nga sa Senado pa na, absinos na. Siguro kung sa paralan pa yan, hatsa yung grado niyan. Average, 75 or 70. Kahit 75 na lang. Yan lang namin hinahanap ng gobyerno natin Diba? So, sad to sila mga kuis magayas na ginaganyan yung mga kababayan nating Pilipino, mga kuis magayas na. So nakikita po talaga natin na parang walang pakialam po yung gobyerno. Kulang sila sa pagkikipag-usap, imbis na magkikipag-usap sa China, doon po sila pumupunta sa Amerika. Sa Amerika ba tayo nagkakaproblema? Sa China tayo nagkakaproblema? Bakit tayo pupunta doon sa Amerika? Oh, andyan na yung Amerika, kaibigan natin yan. Pero yung mahidwaan na bansa natin is yung China. Bakit hindi tayo magipag-usap doon ng mabuti? Ganon po ang ginagawa sa administrasyong Duterte. May nangyari bang ganyan? Wala, di ba? Nakikita nyo, wala kasi magaling si Tatay Digong. Yan ang totoo. Masaktan na kayo kung masaktan, pero yan talaga ang totoo. Palakpakan si Tatay Digong. Wala. Nakukulangan talaga ako sa panggugobyerno ni Marcos, sa totoo lang. Okay? At dahil umabot ka sa dulo ng ating video, may karapatan ka pong mag-like, share, and subscribe. So for now, I'm gone. God bless all. Peace.